Finally mga brothers on the wheels, nakabili ka na nitong Insta360 X5 with the motorcycle bundle. At nakapanood ka na nga rin ng review pagdating sa specs and features ng kamerang ito. At excited ka nang gumawa ng iyong first ever na motorcycle vlog o video sa pagbumotor. At wala kang idea mga brothers dahil baguhan ka lang sa mundo ng 360. But don't worry mga brad, I got you dahil magbibigay ako ng 5 beginner tips pagdating sa angguluhan ng kamerang ito pagkukuha na kayo gamit ang inyong motorsiklo. So mga brad, let's go! Sa go! So mga brothers, tip number 1, POV. Ito yung pinaka-basic at standard when it comes in motovlogging o kung kukuha kayo ng inyong video, especially kita yung kanyang handlebar. So paano ba yon i-set up? So very basic lang mga brothers. Diyan sa motorcycle bundle, meron kayong makukuwang ganito. Ayan. So double adhesive po yan. Pwede nyo ikabit. Ako, kinabit ko yan dito sa ibabaw ng helmet. May option yan. Pwede nyo ikabit dito sa gilid. Left and right ng inyong helmet. Pwede rin po yan. Or kung malaki po yung mounting dito, pwede nyo rin yan ikabit. Itong mismong X5 para magawa nyo yung POV shot. Pagdating naman sa settings, dial nyo lang single lens. And then, meron akong settings dyan na 4K at 60 frames per second. So, ganun lang po. At makukuha nyo na yung ganyang klase ng POV shot, no? At for additional, pwede po kayong gumamit ng external mic ng Insta360 na mabibili nyo rin sa kanilang shop, or pwede rin kayong gumamit ng inyong mismong intercom o mga aftermarket na external na mic at pwede nyo pong i-connect yan dito sa X5 kung gusto nyo naman pong magsalita habang nagpi-POV video kayo. Tip number 2 mga brothers, yung tinatawag nating handlebar shot. So napakadali lang naman, kunin nyo lang po yung clamp dyan sa motorcycle bundle nyo at ikabit at pwede nyo na po itong i-clamp sa mga handlebar ng inyong motorsiklo. Kung naka full fairings naman po ang inyong handlebar or sports bike kayo, pwede nyo naman itong ilagay din sa stem ng inyong side mirror para magawa nyo po yung handlebar shot. Ang maganda dyan mga brothers, naka 360 mode kayo dyan, pwede kayo makita at yung scenery na dinaraanan nyo habang nagmumotor na makakatulong magpaganda ng inyong video, no? At by the way mga brothers, ang settings nga pala natin dyan, 360 lens at sa camera naman 4K ang ating settings with the 60 frame per seconds. Tip number 3 mga brothers, yung over the top na kuha, no? So napakadali lang nito gawin mga brothers. Ikabit nyo lang yung helmet mount nitong Insta360 na kasama dyan sa motorcycle bundle at pwede nyong ikabit dito sa ibabaw ng inyong helmet, no? At ganito ang magiging itsura nya, no? Ang kagandahan sa ganitong klase ng style na shot makikita nyo po yung buong taas ng inyong kuha, no? At pwede nyo pa rin yung gawa ng style na parang globo na style mga brothers na magbibigay unique sa inyong video. At syempre pagdating sa settings, gumagamit pa rin tayo dyan ng 360 lens with the 4K at 60 frame per seconds. Tip number 4 mga brothers, ang front third person na shot. Isa ito sa pinaka-paborito ko. So napakadali lang naman i-setup. Ikakabit nyo lang itong clamp at itong selfie stick o yung magic stick nitong Insta360 at imamount nyo po ito sa unahan o sa handlebar po ng inyong motorsiklo. At pwede nyo na po itong extend, much better po, mas malayo para makuha po yung full body na third person na shot, no? Ang maganda rito mga brothers, pag nasa open road kayo or nasa zigzag kayo, makikita po ang inyong itsura o yung inyong performance habang nagko-cornering o lumiliko. Naakala nyo merong kumukuha sa inyo o sumusunod sa inyo na cameraman, no? So ang settings natin dito ganun pa rin, 4K at 60 frame per seconds na naka 360 lens tayo rito mga brothers. Pang-last at pang-lima na shot mga brothers ay yung tinatawag nating back third person shot o yung sabi ng iba is the MotoGP shot. So napakadali lang naman itong i-setup. So ganun pa rin ang kailangan. Kailangan natin ng Insta360 na clamp, yung stick niya, at pwede nyo natin itong i-clamp sa handlebar ng motor or dun sa pinaka rear foot pegs, no? At suggest ko rin mga brothers, bumili pa kayo ng isang another clamp para po mas stable yung pagkuha. Kasi dyan, ginawa namin isang clamp lang yung gamit namin. So, masyadong maalog yung ating magic stick. Kaya much better, bumili pa kayo ng another clamp para mas stable po
ang setup. So ang maganda sa ganitong shot mga brothers, kitang-kita naman ang likod nyo na para kayo naglalaro ng video game na third person, di ba? Especially kung kayo ay magta-track o nasa mga zigzag road kayo o open road o nature riding, aba napakagandang gawin ito, no? At eto mga brothers, may settings pa rin tayo rito na 4K at 60 frame per seconds with the 360 lens. Alright? At mga brothers, yun na nga ang 5 basics angle na pwede natin gawin using ng Insta360 X5 sa ating motorsiklo. At kung meron pa kayong gustong idagdag dyan mga brothers, pwede rin po kayo mag-comment para makatulong po tayo sa mga beginners. At syempre pa mga brothers, nag-o-offer na nga pala ngayon ng Insta360 ng AI editing. Kaya naman mas madali na ngayon ang pag-e-edit at isama mo pa dyan ang AI effect ng Insta360 para mas maging maangas at unique ang ating video habang nasa motorsiklo tayo gamit itong Insta360 X5 with motorcycle bundle. At kung interested kayong bumili ng online mga brad, nandyan na po ang link sa gilid ng video at nandyan na rin po sa comment section nitong X5 at saka nitong motorcycle bundle. At see you po sa second episode dahil magbibigay na naman ulit tayo ng tips and tricks pagdating dito kay X5 ng Insta360. Alright.